Happy birthday to you. Happy birthday. Rolo, happy birthday, Cara. Rolo. birthday. Happy birthday, Cara. Yay! August 3, 12 a.m. Birthday girl. How old are you? Can you show? Can you show how old you Go to are? mommy. Go to me. Kyra, how old are you? Okay. Huh? Can you show me? With your fingers. Can you show me with your fingers? Very good. Good morning. August 3 today, 3:40 ng umaga. So, samahan nyo kami. Birthday ng aming apo, si Kyra. And pamili kami ng panghanda niya sa Bulungan Market dito sa Paranaque yata yan, no? Sige, samahan nyo kami, ha? Grabe, naririnig nyo ba? Ang lakas ng ulan, sobra. Nakakatamad, masarap sana matulog, pero kailangan gawin to. Dahil mura doon ang mga seafood. Hopefully, merong huli. Kasi yun ang tanong kung meron benta sa Bulungan pag ganitong may bagyo. So, aalamin natin today, ngayong madaling araw. So, dadaan lang kami ng, may dadaanan lang kami sandali, tapos punta na tayo sa Bulungan. Okay, guys? Grabe, ang lakas ng ulan. Ang lakas talaga ng ulan. Medyo yung visibility, oh. Dito na tayo. Good morning. Ganda. $260 per kilo ng swahe. Naligid ko. Pero, bangos. Kumakan na? Ito? Kumakan ako. Kano? Ito? Wow. Kuya, magkano sa dito? 300. Ha? 300. 300. Mga quality yan. Buhay to. Kabubuhay ko lang. Yan, nangagat na yan. Nakagat, Yung sige. malabang na yan. Okay, kuya. Thank you. Dad. Tuna, yellowfin. May pusit ba? Naghahanap siya ng pusit. 330 na lang po yan. 330. Magkano? 330 na lang? Ilan po? 330 na lang? 330 na lang. 320 na po punan yan eh. Mapumal lang po talaga. Yan. Malalaki po kasi siya. Mapumal. 330. 360 yan kanina. Mapumal lang talaga. 330 na lang. Ate, malalaki ha? Opo. Ilan? Ilan po ba? Malalaki ba lahat yan? Malalaki po lang din. Gaya na po dito. Ganyan ang size talaga. 3 kilo? Huwag may tubig. Ay, Ate, Balik ko na yung bed. 990. magkano po? 990. So, 990. Ang dami pa to.
Maliit mo? Para sa Be. Oh, ngiti ka daw. Nahuli ka daw eh. Ngiti ka daw, kuya. Wala kasi kayong buyer. Alas ka daw pero may benta, no? O, ma'am, tatlo, ma'am. Nagtag pa kayo. O. 360 lang po. Kuya, maraming salamat. O, tawad na kayo, 10. Maraming salamat. Thank you, kuya. Ayan, ang bulungan. Hoy, boss! Ang sarap ng lato, oh. Sustansya kaya yan. Lato. Sa susunod, bili tayong lato. So, ayan. Tapos na tayo bumili. Bale, binili lang natin dito ay, puset, kasi kakalamari, at saka, swaheng medyo malalaki. No? So, ang mura kaya, kasi, ang swahe is only 330 sa palengke. Mahal po yan. Mga ganong kalaki. Mga 450, ganon. 500. Yun. So, mura talaga siya dito. Yung mga isda, nakita nyo, ang dami talaga mga isda. Kami, lalo na kami, nagsishift kami na talagang less on meat and more on fish and vegetables. Kaya yan, swerte lang namin, malapit kami dito. Ito yung Bulungan Market dito sa may Paranaque. Okay, so nandito na tayo sa bahay. Nakarating na tayo. So, ito yung mga pusit na nabili. Wait lang. Ito, oh. Ayan, ito. Itlog ata to eh. Bili akong 3 kilo nito. 150 lang isang kilo. 'Di ba? Nakakatuwa. Tapos, itong hipon natin. Bumili tayong total of 4 na kilo. 3 kilo ang una kong binili, pero nagdagdag na ako ng 1 pang kilo kasi tingin ko baka kukulangin. Dahil malakas kami kumain ng hipon, dahil bihira lang kami kumain ng hipon. No? So, lulutuin natin yan mamaya. Ang luto ko dito sa hipon na swahi na ito ay, kung familiar kayo sa dampa, yung popular na butter shrimps nila, iyon, ganun ang ating pagluluto, no? Gagawin natin. Tapos dito naman sa puset, ikakalamari natin. Okay? Hi guys! So ngayon, matapos na natin i-prepare yung hipon at saka yung puset. Nahiwa-hiwa na yung puset. Mamaya papakita ko sa inyo. Mag-umpisa na tayo magluto. Unahin natin ang buttered shrimps. Buttered garlic shrimps. Ito yung luto na nakikita natin madalas or sinuserve ng madalas sa dampa. So, very popular ang dampa, di ba? Pero, of course, may kamahalan. Kaya, instead na mag-celebrate doon, gagawin na lang natin dito. So, kaya-kaya natin yan. Mamaya konti, prepare ko lang yung mga ingredients and bibigyan ko kayo ng step-by-step kung paano lutuin ang garlic buttered shrimp ala dampa. Okay? Ayan, start na tayo. So, umpisahan natin sa mga ingredients natin. So, ang ingredients natin ay, of course, ang ating
hipon. So, dito na lang namin ilagay kasi wala kaming malaking lalagyan. Ang ginawa dito sa hipon ay tinanggal na, alam di ba yung hipon may mahabang gano'n? Pinatanggal ko na. Tapos, yung matulis dito, pag gano'n, pinatanggal ko na para pag kinain ng ulo, hindi matutusok ng ngala-ngala. So, alam niyo naman ang ulo ng swahe or hipon, masarap, diba? So, meron tayong 4 na kilong hipon. Hindi naman kailangan na kayo ay 4 na kilo din ng hipon. Ito ay dahil lang sa, ayan ang taba, oh. Dahil lang to sa merong okasyon. Ayan. So, ayan yung hipon natin. And then, of course, itong butter, parang butter substitute, parang butter, hindi siya to ang butter, parang margarine ata to. Pero zero trans fat by Magnolia. Siyempre, yan ang mga ingredients natin. Of course, ang garlic. Madaming garlic kasi gusto natin garlicky. 4 na kilo kasi tayo, di ba? Ito naman ay, ito yung dahon ng sibuyas. Okay? So, hindi na ako naggayat ng sibuyas dahil sa meron na tayong dahon ng sibuyas. Okay? Of course, kailangan natin ng paminta at asin. No? Paminta at asin. And then, meron tayong Del Monte. Tapos, meron tayong magic sarap. Ayan, sarap ng lasa. Okay, ito yun. Dito na namin nilipat. Tapos, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng asukal. Gano'ng kadami or konting asukal, papakita ko na lang sa inyo mamaya. Okay? So, unahin natin yung ating sibuyas. Siyempre, hindi naman pwedeng ganito kalalaki. So, ating hihiwain. So, pwede naman ganyan. May mas malalaki ba kayong kutsilyo, Day? Hindi ako sanay sa ganito kaliit na kutsilyo. So, pagkahiwa niyo ng gano'n, para mince talaga siya is gaganyanin niyo na lang. Isang tip pala, kapag makikita niyo magalaw, di ba? Magalaw yung inyong pag nakikita niyo magalaw ang chopping board niyo, ang gagawin niyo lang ay maglalagay kayo ng basahan sa ilalim and ipatong lang yung chopping board and hindi na yan gagalaw. So, ang hirap kasi maghiwa kapag magalaw, di ba? Dahil pwede makahingi ng isa pang plato. Yeah. Ayan, para sa atin nahiwa or na-mince na garlic. So, pwede kayong movement na parang siso. Pwedeng ganyan lang. Nasa sa inyo. Kung saan kayo komportable. So, ayan, nakita nyo na. Mince na siya, no? So, ayan. Ayan. So, tapos na ang ating garlic. Ako sa tingin ko, pwede na yan kahit 4 na kilo. Or siguro dagdagan ko pa mamaya ng konti. Tapos, syempre, yung butter, kakat natin into cubes. Okay, so mag-start na tayo. Painitin natin ang kawali. Sana mas malaking kawali, no? Para kasi 4 na kilo, hindi kakasya dyan. So, lulutuin natin by batch. Yan. Pasensya na kayo sa background. Dahil ito ay dirty kitchen. Tapos ulit lagyan natin ng
mahina lang munang apoy. Lalagyan ko na siya ng konting tomato sauce. Ipon. Dagdag niya na yung ipon. Ang gaganda ng mga swahe. So, for only 330, ganyan na siya. Ang isang kilo, 330. Pwede na natin laksan ng konti. Ay, wait na. Huwag palalaksan ka agad. Tapos, maglagay na tayo ng pepper. Kasi mabilis lang yan maluto, di ba? Ngayon, hindi ko masyadong aangkangan kasi meron tayong batang kakain. Tapos, konting magic sarap. Hintagan natin. Tansya-tansya lang yan. Lagyan natin ng konting asin. Ganyan ako magluto guys, ha? Wala akong teaspoon, wala akong gano'n. And then, naglalagay ko ako ng, ito lang, konting asukal. Yan. Ang asukal kasi nag-neutralize na lasa. Parang hindi masyadong maalat. Tapos lalagyan ko siya ng butter. Hindi mo na lahat. Yan. So, ano ko? Diba to? Wala ba kayong pot holder? Dahil pot holder kayo, so, ikot na kaagad as soon as you can. Yan. So, sagana ako maglagay ng butter. Oh. Ito ay simple na pagkain. Kasi doon talaga yung sarap niya. Taksan na natin yung apoy at this point. Kasi hindi naman pwedeng masyadong mahina. So, hintayin lang natin yan. Ginagawa ko, lalagyan ko ng konting tubig lang. Konti lang. Hot water pala to, by the way. Para lang ma-dissolve ng konti yung tomato sauce. Ayan. Karoon lang ng konting sabaw. May takip ba tayo ng kawali? So, ayan, medyo luto na siya. Actually, luto na siya. Wala akong makitang pantakip, kaya yung kaldero na rin ang pinatakip ko. Pero gagamitin ko rin ito mamaya. So, okay na po yan. Lagawin natin ay, lalagyan natin ng, ito, yung dahon ng sibuyas. Okay. And then, pwede na natin patayin ng apoy. Okay, so done na ang ating garlic butter shrimps ala dampak. Okay, so yan yung ating shrimp. Tapos ito nilagay natin sa platter lang para lang medyo presentable. So, ayan siya.